speaking of riding in tandem. Ito na mga punyetang ito, si Aquino, nagpahayag ng suporta sa PBBM admin policy. Ang inan to. Kapal ng mukha mo. Bam Aquino, napakakapal ng mukha mo, napakatigas ng mukha mo. Tangina, never again, never again. Galit na galit kayo sa mga Marcos, pinatay niyan si Ninoy, sabi nyo. Tapos ngayon, putang ina nyo, bati-bati na kayo. Mga walang delikadesa ang mga putang inan to, no? Mga walang para lang sa ngalan lang ng politika, no? Sa ngalan ng politika, yung kanilang ipinaglalaban ng ilang dekada, puta na mauubos lang. Mawawala lang dahil sa kagustuhan na makabalik sa pwesto. Ay na itong mamang ito na walang ginawa ito kundi mag-computer lang sa bahay. Ayop na yan. Itong mga ito, ilang beses nang ifinlas sa inidoro mga ito. Noong nakaraan ngang eleksyon, hindi na tumakbo to eh. Kasi alam niya, hindi siya mananalo. Lumipat pa ang hinayupak na to ng ibang partido, hindi na daw siya dilawan. Ulul! Tangina pa, paano hindi ka dilawan? Tinan mo yung mukha mo, kamukha mo si Ninoy na nalugi. Tarantado ka. Tangina, galit na galit kayo sa mga Marcos dati. Kulang na lang hindi nyo pabalikin sa Pilipinas ang mga yan dahil sabi ninyo, yan ang pumatay sa kamag-anak ninyo. So, ibig sabihin, the fact na tinatanggap nyo na sila, bakit si Marcos na pumatay sa tsuhin mo? Sabi nyo bakit siya na pumatay sa tsuhin nyo, gusto nyo makipagbati? Bakit kay Duterte hindi nyo kayang makipagbati? Question lang. Paulo Benigno Bam Aquino. Question lang. Bakit kaya nyong lulukin yung tae ni Bongbong? Pero yung mukha ni PRRD, hindi nyo kayang maatim. Bakit kaya? Bakit kaya? Baka talagang magkakakampi kayo noon pa. Dati pa kayo, sigaw pa kayo ng sigaw ng mga yung mga Marcos, kesyo ganito, magnanakaw, kesyo ganyan. Ang dami yung sinasabi sa mga Marcos. Tapos ngayon naman na putsaya, gusto nyo magbumalik sa kapangyarihan. Putsaya, lahat kakainin, maging senador lang ulit. Wag na kayo, Bam Aquino. Wag na kayo. Wag ka nang dumagdag. Ang dami nang magnanakaw sa Pilipinas. Ang dami ng mga walang silbi sa Pilipinas. Dadagdag ka pa, Bam Aquino. Tayo na yan. Mag-computer ka na lang. Mag-Dota ka na lang. At saka mag-Call of Duty ka na lang. Mga wala kayong mga silbi. Tingnan nga natin itong balik. Sabi niya pa, sinusuportahan ko siya dahil sa Pogo. Gago. Pogo, may kapalit na yung Pogo, ganun din. Iniba lang yung pangalan. Yung paglaban sa Pogo, isa tayo sa mga nanawagan early on na dapat tanggalin na yung Pogo, and isa ako sa mga natuwa nung sona ng presidente na... Ulul! Ang ina nyo. Natuwa kayo kay Bongbong? Natuwa kayo kay Bongbong na tinanggal yung Pogo, pero hindi kayo natuwa kay Duterte na nilinis yung droga sa Pilipinas? Natuwa kayo kay Bongbong sa Pogo, pero hindi nyo siya kino-call out doon sa 5,500 na flood control project na 1.4 billion per day ang ginagasta na wala namang pinupuntahan yung pera na yan? Tayo na, so mas okay sa iyo kaysa kay Duterte. Ang galit na galit lang kayo kay Duterte dahil dun sa extrajudicial killing, eklat-eklat nyo, war on drugs. Ang ina nyo, pag magnanakaw, okay sa inyo. Pag war on drugs, ayaw nyo. Kapal ng mga mukha nyo. Bam Aquino, nakakadiri kayo. So, panindigan nyo naman. Kung kaaway nyo, kaaway nyo. Okay lang na hindi nyo na dahil mga magkakakampi naman kayo talaga, na hindi nyo na siya sinisita sa mga pagkukulang niya. Okay lang yun. Pero yung purihin mo pa, utang ina, ibang klase na yan, Bam Aquino, ganun ka asswipe. Ganun ka kadila tumbong.
Sa kagustuhan mo na makabalik sa posisyon, tinatry mo na ma-win yung mga pulahang bobo. Sa bagay, mga bobo mga yan. Oh, yung mga vlogger ni Bongbong, i-promote nyo ha, si Bam Aquino. O i-promote nyo si Bam Aquino na galit sa mga Marcos noon at nagbibintang na sila daw ang pumatay kay Ninoy. Oo, yung mga tanso vlogger ha, paki-promote ito ha. Para manalo ulit ito sa 2025. Pag nanalo sa 2025 to, tinan mo gagawin ito. Maghahasik ng laging miyang hayop na yan. Maganda ang pagtugon o pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng West Philippine Sea. Gayon din naman ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ayon kay dating Senador Bam Aquino, chairman ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP, isang partido politikal na nabuo noong 2020, suportado nila ang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon hinggil sa mga usaping ito. Gayon man ang tanungin sa Aquino, Lul! Dahil nga kay Noy kaya nagkaroon ng artificial island ang China dyan. Ang ilan to mga to. Aquino, kapal ng mukha mo. Oo, Aquino, putang ina, puro ka pa makeup. Tumigil ka na, hindi na kayo mananalo. Na kayong bumalik sa politika. Oo, mag-retire na lang kayo. Gusto nyo mag-migrate na kayo sa ibang bansa para mabawas-bawasan ng mga salot sa bayan. kung posible bang magkakaroon ng Marcos Aquino Alliance sa darating na halalan. Tugon ng dating senador, masyado pang maaga at wala pa namang napag-usapan hinggil dito. Aniya ang pagsuporta naman nila sa administrasyon o kahit pa sa oposisyon ay batay sa umiiral na isyu na sa tingin nila ay maganda ay gagawin nila. Well, wala kaming pag-uusap ngayon. And honestly ako, I prefer right now itong posisyon natin na independent kasi mas malaya kami. Ulul, independent mumukha mo. Tarantado, hindi ka na makakawala sa pagiging dilawan. Independent, gago, magpapalit ka ng mukha. Yung mukha mo, ipa-arrange mo, magpalit kayo ng mukha ni Bantag. Oo, para at least hindi namin mamukhaan na ikaw yan. Tangina, kahit anong toothbrush mo, kahit anong puti ng ipin mo, mukha ka pa rin cartoons. O hindi ba, Makino, totoo lang ha, kahit na ano pang sabihin mo, dilawan tae ka. Tay ina, hindi mo malilin lang ang tao, Bam Aquino, ikaw yan. Apelido mo pa lang Aquino na eh. Tay ina, meron bang Aquino na hindi dilawan? Wag ka na, Bam Aquino, wag mo na kami linlangin. O, buwisit ka. Magsalita, di ba? Kung nasa oposisyon ka, syempre, kailangan antay ka sa mga bagay-bagay. Kung nasa administrasyon ka, syempre, medyo mahihiya ka rin magsabi ng hindi maganda. Kahit naman anya ang Duterte administration ay may maganda rin namang nagawa. Kabilang sa binanggit nito ang pagpirma ng dating Pangulo sa Free Tertiary Education Bill at ang mga plano ng Department of Education para mapaunlad pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. So there are areas and there are places na kung saan pwede talaga tayo magtulungan at pwede tayong magsama-sama para sa taong bayan. Samantala sa pinakahuling inilabas na tugon ng masa survey ng Okta Research Group sa ikalawang bahagi nitong taon, tumaas sa 36% ang mga adult Filipino na nagsasabing sila ay pro-Marcos mula sa 31% noong first quarter ng 2024 o halos 4 sa 10 Pilipino. Wala na, talo na pala mga Duterte. Oh. 16% lang yung mga Duterte. Wala, ang dami. 20% yung angat. Wala na palang pag-asa mga Duterte. Oo, ang baba nyo, 36% si Marcos, 16% kayo. Kayo lang ang bumaba, oh, pro Duterte, oh. Sana naman kaya nag-survey itong mga gunggong na ito? Sa Tarlac? O sa Ilocos? Sa Ilocos ba kayo nag-survey? Tanginan nyo, natural. Maraming... Hindi nyo pa kinuha yung 100.
Gago yata mga to eh. Ay mo yan, political preference of adult Filipinos. Ay na yan, 36% si Bongbong. Matapos ang kaliwat kanang pagpalpak, mataas pa rin. Tumaas pa ng 5%. Tapos si Inday Sara at mga pro Duterte, 32 million yung boto niya at nagbubunyi ngayon ng taong bayan dahil sa kanyang mga pagkapanalo. Taragis yan, 29%, 31%. Puta, 16%. Mas madami pa yung independent kaysa sa pro Duterte. Wow. Sige, maniwala na tayo sa kanila. Ay, nauso naman yan. Matapos daw mabaha si Marcos, tumaas pa siya. Talaga. Sige. Pino, Matapos lumabas yung video na may sumisinghot doon sa video, tumaas pa siya. Baka naman talagang tumaas high. Kasi high, tumaas eh. na sila ay sumusuporta sa Marcos administration. Samantala, bumaba naman ang pro Duterte na mula sa 20% noong unang bahagi ng 2024 ay nasa 16% na lamang. Habang ang nagsabing suportado nila ang oposisyon ay naging 5% mula 4%. Ang mga independent naman o nagsabing hindi sila pro Marcos o pro Duterte ay tumaas din ng 31% mula 29%. Dante Amento, UNTV News. Ay, si Bamakino, parang ataol na lang kulang ah.